Sa balita ngayong tanghali, kay 160 taong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, ginugunita ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinansila ang biyahe patungo ng Dubai ngayong araw. PBBM nagpatawag ng emergency meeting hinggil sa 17 Pinoy na hinostage sa Red Sea. 17 mga Pilipinong bihag ng Houthi rebels sa Red Sea palalayain din batay sa sources ayon sa Department of Foreign Affairs. Tubig sa Angat Dam lumagpas na sa normal water high level. Spillway gates binuksan para magpakawala ng tubig. MMDA muling sinuyod ang Mabuhay Lanes bilang paghahanda sa inaasahang mabigat na trapiko ngayong holiday season. Mga sasakyang iligal na nakaparada, pinaghahatak. At 16 pang hostages sa Gaza, pinakawalan na rin ng Hamas militant group. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 30, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali, ginugunita ngayong araw ang ika-160 taong kaarawan ng tinaguriang ama ng himagsikang Pilipino na si Gat Andres Bonifacio. Kaugnay nito, isang programa ang isinagawa sa bantayog ni Bonifacio sa Monumento Caloocan kaninang umaga na pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bukod sa mga bulaklak, inalayan din ang bayani ng gun salute. May temang katungkulan at pananagutan tungo sa kaunlaran ng bayan ang komemorasyon ng Bonifacio Day ngayong taon. Hindi tumuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa biyahe nito ngayong umaga para dumalo sana sa United Nations Climate Change Conference o COP28. Ayon sa Pangulo, isang mahalagang development sa hostage situation sa Red Sea ang kanyang tututukan kung saan 17 Filipino seafarer ang binihag ng Houthi rebels. Mula sa Malacanang, ang detalye ay hatid ni Nel Maribohok live. Nel, ano yung inisyal na plano ng Pangulo ukol dito sa hostage situation sa Red Sea? Yes, Aga, sa expose ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magpapatawag agad siya ng pulong ngayong araw para magpadala ng high-level delegation sa Tehran, Iran para maasistehan ang mga Filipino seafarer na hostage sa Red Sea. Ito ang sinasabing dahilan ng Pangulo kaya kinansela niya ang kanyang biyahe ngayong umaga papuntang Dubai, UAE para dumalo sana sa Climate Change Conference o COP28. Ganito rin ang sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na kasama rin sana sa delegasyon. Malinaw na dahil po sa nangyaring ito sa ating mga seafarers, no, nakita nyo naman nakahanda na ho talaga lahat. Maski ako may sticker na ho ako no, kompleto na. Pero because of this, the President has to cancel this. Ipinagkatiwala ng Pangulo kay DENR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga ang pangunguna sa delegasyon na pupunta nga dito sa COP28. At aga ay maghihintay pa tayo ng update kaugnay nga dito sa mangyayaring pulong nga ng Pangulo kaugnay nga dito sa na-hostage na Filipino seafarers sa Red Sea. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa maayos na kalagayan ang mga bihag sa Red Sea, kabilang na ang 17 Pilipinong tripulante. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, batay sa impormasyon mula sa government sources, palalayain din kalaunan ang mga bihag. Sinisikap din anya na maisakatuparan ito sa lalong madaling panahon. Nauna nang kinumpirma ng DFA na mayroong 17 Pinoy seafarers ang kasama sa mga hinostage ng Houthi rebels sa may Red Sea.
Dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 30 bilang National Bike to Work Day. Pinirmahan ni Pangulong Marcos noong November 28 ang Proclamation number 409 na nagdideklara na National Bike to Work Day ang huling araw ng Nobyembre kada taon. Binanggit din sa proklamasyon ang pangangailangan na gawing mainstream mode of transportation ang pagbibisikleta at improvement sa cycling infrastructure sa bansa. Sa ilalim ng Proclamation 409, inatasan ang Interagency Technical Working Group on Active Transport o IATWG-80 ng DOH na manguna, mag-coordinate at mga siwa sa pagdiriwang ng National Bike to Work Day. Inatasan din ang IATWG at tukuyin ang mga programa, proyekto at aktibidad para sa taunang pagdiriwang, gayon din ang pakikipagtulungan sa mga NGO at civil society groups. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council Digital Infrastructure Group na i-certify bilang priority legislation ang 3 panukalang batas na nakabinbin sa Senado. Kabilang sa mga panukala na ito ang Cybersecurity Act, Anti-Mule at Online Site Blocking Act. Sa pamamagitan ng mga panukala na ito, mapapalakas ang hakbang para maprotektahan ang public digital assets at malabanan ang iba pang uri ng cybercrimes. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., titignan niyang mabuti ang mga panukalang batas na ito at kung ano ang maaaring gawin upang agad itong umusad sa Kongreso. Gustong imbestigahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ito'y matapos lumabas sa pagdinig sa Senado ang alegasyon mula sa ilang dating rebelde na miyembro umano ng Communist Party of the Philippines o CPP ang kongresista at recruiter din umano ng New People's Army. What does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. Si Raul, hindi niya choice. Hindi niya choice mag-NPA. Pero, he's part the body na nagre-recruit for the NPA. Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ikaw ang imbestigahan ko. I will do all my parliamentary powers to pin you down. Ikaw pala talaga ay membro ng Communist Party of the Philippines, which is the partido of the New People's Army who is trying to destroy this government. Isusulong din aniya ng senador na amyendahan ang party list system law para hindi na umano magamit ng mga miyembro ng mga rebelding grupo para makapasok sa Kongreso. Sa isang pahayag, tinawag ng Kabataan Party List na sirang plaka at walang katotohanan ang mga paratang laban kay Representative Manuel. Hindi rin nila ito asal senador kundi pag-aaksaya sa resource, pag-abuso umano sa pondo ng taong bayan. Hindi rin nila investigasyon ang nais ni Senator De La Rosa kundi witch hunt laban sa mga kabataan na nagbabantay sa mga programa ng gobyerno. Walang plano ang pamahalaan na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, na siya ring Vice Chairperson nito, hindi mangyayari ang nais ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na buwagin ito sa gitna ng napipintong pagre-resume ng peace talks. Mananatilian niya ang mga programa at aktibidad ng NTF-ELCA upang matiyak ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng barangay sa malalayong lugar at protektahan ang mga komunidad sa pamamagitan ng patuloy na operasyon ng militar at pagpapatupad ng batas.
Nakatakda pang pag-usapan ng Philippine Coast Guard at Atin Ito Movement ang gagawing civilian convoy sa West Philippine Sea sa December 10. Kasama sa aalamin ng PCG ay kung ilan ang sasama at anong klaseng barko ang kanilang gagamitin sa supply mission na ito. Inaasahan din ng PCG na sasalubungin ng Maritime Militia ng China ang supply mission na ito ng Pilipinas. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. You can pass through the vicinity of Ayungin Shoal, but definitely BRP Sierra Madre is not your final destination. Hindi talaga papayagan ng Philippine Coast Guard na makarating sa BRP Sierra Madre ang civilian convoy na magdadala ng supply at regalo sa mga tropa ng pamahalaan at mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore G. Tariela, kaligtasan at kapakanan ng mga ito ang pangunahin nilang isinasaalang-alang. Sinabi ni Tariela na kung lubhang delikado sa government forces ang paglalayag sa lugar, mas lalo na sa mga sibilyang nais dumaan sa lugar na inaangkin din ng China. Alam naman ng publiko kung gaano kapanganib ito. The Chinese Coast Guard vessels, sigurado talagang magdi-deploy sila ng mas maraming barko dito together with the Chinese Maritime Militia. At sa presensya ng mga Chinese forces na to sa palibot ng Ayungin Shoal, at there's a high possibility na sasalubungin sila nitong mga Chinese Maritime Forces na to. Nasa 40 barko ang inaasahang sasama sa convoy na magja-jump off o manggagaling sa El Nido, Palawan. At bagamat pumayag na ang National Security Council na dumaan ito sa may Ayungin Shoal, kailangan muna itong makakuha ng permit mula sa Maritime Industry Authority bago maglayag. On the part of the Philippine Coast Guard, pag-uusapan pa natin ang kaligtasan ng sasama dito sa Christmas convoy. Una sa lahat is yung vessels na gagamitin nila. Dapat ito ay talagang intended na watercraft to carry passengers. No? Hindi natin pwede silang payagan na fishing vessel or sasakyang pangisdaan. They also need to seek permission from the Maritime Industry Authority to allow them to sail from El Nido going to the West Philippine Sea. Ipinagpapasalamat ng PCG ang hakbang ng Atin Ito Movement na makapagbahagi ng tulong at makapagpahayag ng pasasalamat sa mga nagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit nakiusap na kung maaari ay ipagkatiwala na lang sa kanila o di kaya ay sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan ang pagdadala ng supply para na rin sa kanilang kaligtasan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang pagpapatuloy ng 2 reclamation project sa Pasay City. Ayon sa kalihim, dumaan ito sa mga technical conference at nakitaan na sumunod sa kinakailangang requirements. Nilinaw ng DENR Chief na ang kanila lamang trabaho ay mag-evaluate at mag-assess ng compliance. Ngunit ang lifting ng suspensyon ay nasa kamay ng Philippine Reclamation Authority o PRA. There were several technical conferences called because there were some findings and observations. And after they complied with what was required, documentation-wise, and then review-wise as well, overall, the DNR actually submitted a report, and they had, in fact, substantially complied. Roundup Balita. Binigyan na ng assistance ng Department of Social Welfare and Development ang isang matandang lalaki na nag-viral matapos itong magbisikleta ng 8 oras kasama ang kanyang 2 anak na kukuha sana ng financial assistance. Kamakailan ay nag-viral sa social media ang post ng first bike ride kung saan makikita ang 63 anyos na si Tatay Romy na matyagang nagbisikleta kasama ang 2 anak para lamang makakuha ng ayuda sa isang charitable institution. Subalit bigo ang mga ito na makakuha ng ayuda. Marami ang naantig sa kwento ng mag-ama.
Kaya naman marami rin ang nais na magpaabot ng tulong. Noong Miyerkules ay binigyan na rin ng assistance ng DSWD ang pamilya Manzano. Bukod sa financial aid mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, inasikaso na rin ang DSWD na maisama si Tatay Romy sa listahan ng makatatanggap ng social pension para sa mga indigent senior citizens. Nanindigan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi nababaguhin at matutuloy na ang December 31 deadline ng franchise consolidation para sa PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis, hindi na sila mag-i-issue ng prangkisa pagkatapos ng December 31. Ang lahat ng Provisional Authority at Certificate of Public Convenience ay mag-expire ng December 31, maliban na ang mga covered ng extension na ibinigay ng LTFRB. Nangangahulugang ito na ang lahat ng mga operator at driver ng traditional na jeep at van ay kinailangan na mag-consolidate at bumuo ng kooperatiba o korporasyon. Nauna nang tinututulan ng ilang transport groups ang isinusulong na PUV modernization ng pamahalaan sa pangambang ito ang papatay sa kanilang hanap buhay. Plano ng lokal na pamahalaan ng Maynila na mai-preserve ang labi ng nag-iisang elepante ng Pilipinas na si Mali. Ayon kay Manila City Mayor Hani Lacuna, pinag-iisipan nilang isailalim sa taxidermy ang labi ng elepante upang magsilbi pa rin itong atraksyon sa loob ng Manila Zoo. Makikipag-ugnayan ang LGU sa ilang mga eksperto para malaman kung papaano ma-preserve ang labi ni Mali. Si Mali ang nag-iisang elepante ng Pilipinas na mula pa sa bansang Sri Lanka. Taong 1981 nang ipagkatiwala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa City Government ng Maynila ang pangangalaga kay Mali. Ang pamosong elepante ay nasawi sa edad na 43 anyos noong Lunes dahil sa tumor at kanser sa kanyang internal organs. Nagpakawala ng tubig ang Angat Dam sa Bulacan kaninang alas 11 ng umaga. Ito ay dahil umabot na sa 212.60 meters ang level ng tubig sa dam matapos ang 2 araw na tuloy-tuloy na pag-ulan sa Angat Reservoir. Lagpas na ito sa normal high water level na 210 meters. Kaugnay nito, nag-abiso na ang National Power Corporation sa mga lokal na pamahalaan na maaapektuhan. Pinag-iingat sa posibleng pagbaha ang mga residente na nakatira malapit sa mga ilog, partikular sa mga bayan ng Norzagaray, Angat, Bustos, San Rafael, Baliwag, Plaridel, Pulilan, Kalumpit, Hagonoy at Paumbong. Isinagawa ngayong araw ang bicameral conference para sa panukalang 2024 national budget. Dito, sinabi ng isang mambabatas na malabo na talagang maibalik ang mga inilipat na confidential funds ng ilang ahensya ng gobyerno. Mula sa Makati City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano yung inaasahang resulta sa isinasagawang BICAM ng Kamara at Senado? Aga tiniyak nga ni Senate Committee on Finance Chairperson Sonny Angara na hindi na maibabalik ang mga tinanggal na confidential funds ng ilang civilian agencies. Pero posible niya mabigyan muli ng confidential funds ang Department of Information and Communications Technology o DICT para mas mapalakas pa niya ang cybersecurity ng bansa. Pag-uusapan pa niya ng Senate and House contingents kung magkano ang ilalagay na confidential funds para sa ahensya. Matatandaan aga na nirealign na sa ilalim ng Senate version ang 280 million pesos mula sa 300 million pesos na orihinal na hiniling na DICT na confidential funds. Ayon naman kay House Appropriations Committee Chairperson Representative Zaldico, pag-aaralan nila ang nilagay na special provision ng Senate version na nagbabawal sa paggamit ng contingent funds bilang pandagdag sa Confidential at Intelligence Funds o CIF. Aga target ng BICAM na matapos ang penal na bersyon ng budget sa December 13 o 14 bago isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan mo ng update mula rito sa Makati City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado.
Hindi na pwedeng sumali sa anumang bidding para sa teknolohiyang gagamitin sa mga susunod na halalan ang Smartmatic. Ito ay makaraang magdesisyon ang Commission on Elections na i-disqualify ang kumpanya na nagsilbing long-time voting technology partner ng COMELEC simula pa noong 2010. Narito ang report ni Dante Amento. Sa 17 pahinang resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC Bank na inilabas kahapon November 29, diniskwalipika ng komisyon ang Smartmatic sa pagsali sa anumang proseso ng public bidding para sa mga susunod na halalan. Binanggit ng COMELEC na dahilan ng diskwalifikasyon ang mga aligasyon kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista na tumanggap umano ng bribe money mula sa Smartmatic sa nakaraang 2016 elections. Una nang itinanggi ni Bautista ang paratang na ito. 5 miyembro ng Commission and Bank kasama si Chairman George Erwin Garcia ang bumoto para i-diskwalipika ang Smartmatic. Si Commissioner Amy Ferolino ay may separate opinion, samantalang si Commissioner Marlon Casquejo ay hindi kasama sa bumoto. Sa naunang pahayag ni Chairman Garcia, binigyang diin ito na hindi sila impluwensyado ni numan at ang kanilang desisyon ay batay sa batas para sa kapakanan ng taong bayan. Actually, napakadami kasing mga legal issues na dapat na i-resolve. Hindi kasi siya ganun kadali. Simply because, alam niyo, when you are arriving at a decision, always remember that the COMELEC should not decide only based on whatever is the sentiment of people, whatever is the chismis of others. Sa isang pahayag, sinabi ng Smartmatic na lubos nilang ikinadismaya ang desisyon ng COMELEC. Pinag-aaralan pa nila ang magiging susunod na hakbang. Samantala, ikinatuwa naman ang kampo ni na dating Information and Communications Technology Undersecretary Eliseo Rio at dating COMELEC Commissioner Gus Lagman ang desisyon ng poll body. Sina Rio at Lagman ang nagsampa ng petisyon noong Hunyo upang i-disqualify ang Smartmatic. Mula 2010 hanggang 2022, ang Smartmatic ang nakakuha ng lahat ng kontrata sa election technology mula nang ipatupad ang automated elections sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Press Kit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang kumpanyang Smartmatic na walang batayan ang naging desisyon ng Commission on Elections o COMELEC Bank na sila ay i-disqualify. Kahapon ay diniskwalipika ng COMELEC ang kumpanya na sumali pa sa lahat ng public bidding para sa mga susunod pang halalan. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, ano yung depensa nitong Smartmatic para masabi na walang basihan yung ipinataw sa kanilang disqualification? Aga sa opisyal na pahayag na ng Smartmatic Philippines Incorporated na inilabas ngayong umaga, nilinaw nitong wala umano silang kinakaharap na kaso sa Amerika. Kaya naman ang naging basihan anya ng COMELEC sa kanilang disqualification bukod sa ito ay mali, ay non-existent o hindi umiiral. Sa naging desisyon kasi ng Commission on Elections o COMELEC Bank, sinabi nila na nahaharap sa kaso ang Smartmatic sa Amerika at gayon din si dating COMELEC Chairman Andres Bautista na tumanggap umano ng suhol mula sa kumpanya. Dagdag pa ng Smartmatic, hindi lang umano legally at morally na mali ang desisyon ng COMELEC, kundi unfair o hindi makatarungan. Kung mayroon man umanong nakabinbin na investigasyon at kaso sa Amerika, obligado ang COMELEC na sumunod sa tinatawag na presumption of innocence. Ang pagdiskwalipika din sa kanila ay para sa bidding ng 2025 voting machines batay sa unofficial report, nag-leak ng mga dokumento ay hindi umano katanggap-tanggap. Samantala sa nauna namang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nitong nakaraang Oktubre pa lamang ng nakaraang taon ay nakipag-ugnayan na sa kanila ang US Justice Department para sa ginagawang investigasyon laban kay Andres Bautista na tumanggap nga umano ng bribe money mula sa kumpanyang Smartmatic. Yan na ating update mula sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi pinagbigyan ng Department of the Interior and Local Government ang apela ni Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong na baliktarin ang naunang desisyon ng People's Law Enforcement Board o PLEB na tanggalin siya sa serbisyo. Ito'y may kaugnayan sa kaso ni Abong noong Agosto ng nakaraang taon, kaugnay sa kinasangkutan nitong hit and run kung saan namatay ang biktima. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, bakit hindi pinagbigyan ng DILG itong apela ni Colonel Abong?
Ito'y dahil nakita nilang wala namang basihan ang argumento nito at tuluyan na nga itong masisibak sa serbisyo dahil doon sa kinasangkutan niyang insidente o aksidente dyan sa Quezon City noong nakaraang taon, Agosto na nakaraang taon, kung saan namatay yung tricycle driver at sugatan din ang sakay nito. Habang noong nakaraang linggo naman na Ella ay nasangkot din ito sa pag-aamok at pagpapaputok ng baril at nagbanta pa sa waiter sa isang bar dyan sa Quezon City. At ito nga ay dahil lamang sa kanyang kalasingan. Nauna na Ella kasi na inirekomenda ng People's Law Enforcement Board of PLEV ng Quezon City na alisin sa serbisyo itong si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. May kaugnayan nga yan doon sa nakaraang insidente ng hit and run at batay sa kopya ng resolusyon nakasaad na pinagtibay nito ang naunang pagbasura ng Regional Appellate Board NCR 1st Division noong August 24 at September 22 na nagbabasura sa apela din ni Abong dahil sa kawalan ng merito. Dahil nga dyan, Ella, maaari nang i-execute ang dismissal order ng PLEB laban kay Abong bukod pa sa kasong kriminal na kinakaharap niya ngayon dahil nga doon sa panibagong insidente ng pag-aamok at pagpapaputok ng baril dyan sa isang bar sa Quezon City. Ella? Leia, meron pa ba siyang ibang kaso bukod dito sa hit and run at saka yung panggugulo doon sa isang bar? Wala nang nakita pa ang PNP na ibang kaso, Ella, no? Bukod nga dyan sa hit and run at yung pagpapaputok ng baril dyan sa Quezon City ay wala pang nakikitang ibang kaso itong PNP. Pero dahil, Ella, noong nakaraang taon pa nga, nangyari itong hit and run, hindi agad nga na ipatupad din ng PNP o na isilbi itong dismissal order laban dito kay Abong dahil nga may apila ito na nakabinbin dyan sa DILG. Pero kagabi ay naglabas na ng desisyon itong DILG na sinasang-ayunan nila yung desisyon ng PLEB na i-dismiss na sa serbisyo itong si Lieutenant Colonel Abong. Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Pinaghahatak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga sasakyan na naabutang iligal na nakaparada sa kahabaan ng Mabuhay Lanes. Ngayong araw, muling nagsagawa ng clearing operations ang MMDA upang ibsan ang inaasahang matinding traffic ngayong nalalapit na ang holiday season. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano yung multang ipinataw ng MMDA dun sa mga sasakyan na iligal na nakaparada sa Mabuhay Lanes? Aga na-issuean nga ng violation ticket itong mga illegally parked vehicles sa kahabaan ng Mabuhay Lanes sa Quezon City. Sa clearing operations yan na isinagawa kanina ng MMDA o ng strike force ng MMDA. Yung multa, may kaakibat yan na multa na 1,000 piso kapag yung sasakyang na-issuean ng ticket o yung driver na may issuean ng ticket ay nandun sa sasakyan, habang 2,000 piso naman at impound nung kanilang mga sasakyan kapag wala dun yung driver. Nagsagawa kaninang umaga ng clearing operations ang strike force ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kahabaan ng Mabuhay Lane sa Quezon City. Ipinakita ng MMDA ang mga bagong motorsiklo na gagamitin sa panguhuli. Mas mapapabilis daw nila ang pag-iikot ng MMDA sa clearing operations dahil dito. Mayroon ding suot na mga body cameras ang mga MMDA enforcer na nasa duty ng clearing operations. Ilang mga sasakyan ang nakaparada sa daan ang inisyuhan ng violation ticket. Karamihan dito ay mga sasakyan na pumaparada sa harap ng mga business establishment at lumalagpas sa bangketa kung saan may mga signage na no parking. Mayroon ding ilang na-isyuhan ng ticket ng mga sasakyan ng gobyerno. Ayon sa ilang mga natiketan, nabigla sila sa operasyon dahil regular naman silang nagpaparada ng mga sasakyan sa kahabaan ng Mabuhay Lanes. Sana man lang daw nila ay nagkaroon ng abiso ang MMDA bago magsagawa ng operasyon. Ayon sa MMDA, ang clearing ops o ang clearing operations ay bahagi na rin ng paghahanda sa inaasahang bugso ng mga sasakyan habang papalapit ang holiday season.
Aga, base dun sa datos na sinend ng MMDA, no, nasa 60 yung mga na-issuean ng violation ticket kanina sa isinagawang clearing operations. Siyam naman yung natow na mga sasakyan, o dun sa siyam kasama dun yung 5 sasakyan o 4 na sasakyan at 5 motorsiklo. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Tiniyak ng Department of Health na walang dapat ikabahala ang Pilipinas sa pagtaas ng mga kaso ng respiratory illness sa bansang China. Sa katunayan, hindi inirerekomenda ang paghihigpit ng border control. Sa halip ay sundin lamang ang general preventive measures gaya ng voluntaryong pagsusuot ng face mask at regular na paghuhugas ng kamay. Narito ang report ni Gladys Toabi. Sa isinagawang surveillance at reporting ng Department of Health, inihayag nito na plateauing na ang kaso ng influenza-like symptoms sa bansa. Sa tala ng kagawaran as of November 11, 2023, mayroon ng 182,721 cases ang Pilipinas. Mas mataas ito ng 51% kumpara sa 121,160 cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila nito, walang nakikitang dahilan para irekomenda ang paghihigpit sa border control. Ayon sa DOH, wala umanong dapat ikabahala ang publiko dahil wala namang bagong virus na sanhi nito. So you have to understand, this is common in all the temperate countries, yung influenza-like illnesses during the cold weather. Hindi naman tayo nagko-cold weather dito, warm tropical country tayo. Hindi naman siya new viruses, it's the common diseases like mycoplasma, pneumonia, flu, and respiratory syncytial virus. At saka ito, karamihan mga children. These are children. So it's also part of the seasonal endemic respiratory illness. So I want to tell the people, don't be worried. We're doing our own surveillance. Dagdag ni Health Secretary Ted Herbosa, nakalatag na ang response measures sakaling magkaroon man ng pagtaas ng kaso sa bansa. Of course, we'll be able to feel as soon as there are rise of cases owing to our emergency department. So, sanay na yan, we can activate immediately the same way we activated during COVID-19. So, wag mag-alala mga kababayan natin sa mga news reports on respiratory illness in China. Ayon sa kagawaran, makatutulong ang pagsusuot ng face mask, maayos na paghugas ng kamay, at magpabakuna upang maiwas sa sakit. Samantala, sa alok na COVAX facility na magbigay ng mga bakuna sa bansa, humiling ang kagawaran ng monovalent XBB vaccines mula sa pasilidad upang ibigay sa mga senior citizens at may comorbidity. Ang naturang bakuna ay sinasabing mas mabisa laban sa Omicron virus kesa sa bivalent vaccine. For COVID, may offer na magbigay sila ng vaccine sa atin. Ang hinihingi na namin is the monovalent XBB, yung monovalent vaccine, hindi na yung bivalent kasi nakita sa studies, mas maganda ang effect ng monovalent on the Omicron. Kasi yung bivalent, meron pa nun luma. Yung lumang virus ng COVID, extinct na. Gladys Toabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais lamang po namin na itama ang nabanggit naming impormasyon kanina hinggil sa elepanteng si Mali. Si Mali ay nasawi sa edad na 49 anyos at hindi po 43 years old. Good news naman para sa mga manggagawa sa Cordillera. Epektibo na sa susunod na Martes ang 30 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa rehiyon. Narito ang report ni Grace Flores. Ipatutupad na simula sa darating na Martes, December 5 ang bagong 430 pesos na minimum wage o arawang sahod ng mga manggagawa sa Cordillera. Sakop nito ang lahat ng minimum wage earners sa pribadong sektor. Anuman ang kanilang posisyon, pagtatalaga o katayuan at anuman ang paraan kung paano binabayaran ang kanilang sahod. Effective December 5, the new minimum wage for the Cordillera Administrative Region will now be 430 per day, an increase of 30 pesos per day.
Para naman sa mga domestic worker o kasambahay sa rehiyon, 400 pesos ang itataas sa kanilang buwanang sahod na magiging 4,900 pesos na. Bagamat hindi sapat ang daily wage increase para sa ilang mga private employees, gaya ni na Juliet at Jingson, dahil sa taas ng bilihin at pang-araw-araw na pangangailangan, malaking tulong pa rin para sa kanila ang dagdag sahod. Pandagdag na rin ito sa kanilang pamasahe at pambili ng esensyal na pangangailangan ng kanilang pamilya. Well, actually, maganda naman. Kasi kagaya ko, nanggagaling pa ako ng Itogon. So, 30 pesos, malaki na yon. Malaki na, pero hindi masyado. Kung pwede, mas bigger pa sana. Kasi nga pamasahin namin sa Itogon is, nagre-range tayo ng 30. So, balikan ko kasi 60. Masaya na madadagdagan ng 30 pesos kahit papaano yung sa sahod, sa salary para pang dagdag sa mga mga gasto sa mga bilihin, gano'n. Kasi sa ngayon tumatas yung mga pamasahe, mga bilihin. Ayon kay Department of Labor and Employment Cordillera Regional Director Nathaniel Lacambra, nagkusa ng maglabas ng kautusan para sa dagdag sahod ang Wage Board bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa rehiyon. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ngayon ng Department of Agriculture Region 3 na magamit ng mga magsasaka ang lahat ng lahar area sa rehiyon upang mapagtaniman ng iba't ibang klase ng gulay. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong hakbang ang gagawin ng Department of Agriculture para mai-improve itong mga lupa sa Region 3 na naapektuhan ng lahar? Isang paraan ang gagawin ng DA ay kakausapin nila nga yung mga magsasaka na apektado ng nakaraang pagsabog ng Bulkang Pinatubo, kung saan yung mga lupa na natabunan ng lahar na pwede pang magamit at maayos ay kanilang tututukan sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya. Naglilibot ngayon ang Department of Agriculture Region 3 sa mga probinsya sa Central Luzon sa mga lugar na apektado ng lahar, sanhi ng naganap na pagsabog ng nakaraang Bulkang Pinatubo noong July 15, 1991 sa pangunguna ng Research Outreach Station for Lahar Laden Development sa temang Sustainable Agriculture, Transforming Lahar Areas into a More Productive Through Effective Science and Technology-Based Approach ay pinupuntahan ng DA at ng ahensya ang mga magsasaka na naapektuhan ng lahar ng nagdaang kalamidad. Kahapon ay nagtungo ang grupo sa barangay Rabanes, San Marcelino, Zambales para matulungan ang mga magsasaka na magamit ang kanilang mga lupa na pagtamnan ng gulay. Layo na nasabing programa na mapalaganap ang kaalaman at teknolohiya sa pagsasaka upang maabot ang layunin ng gawing produktibo at sustainable ang lahat ng lahar sa lugar. Ang lahat naman ng hakbang na ito ay naglalayong makatulong sa mga magsasaka upang maabot ang mas magandang ani at dagdag kabuhayan at turuan din sila ng tamang paraan sa bagong teknolohiya na kanilang dapat gawin sa pagtatanim. Samantala, pangarap din o nais ng DA na mapuntahan ang lahat ng lugar na lahar area sa Central Luzon nang magkaroon sila ng mas produktibo at epektibong pamamaraan upang makapag-ambag ng sapat, ligtas at mababang presyo ng gulay at pagkain para sa pangangailangan ng mamamayan. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Pinapayagan na ng pamahalaang panlalawigan ang full operations ng lahat ng provincial buses na makabiyahe papasok sa isla ng Masbate. Kasunod ito ng inilabas na executive order ng provincial government na ipatutupad simula bukas, December 1. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, wala pa bang pampasaherong bus na bumibiyahe dyan? Yes, Ella, mayroon mga bumibiyahing mga buses pero limitado ang mga provincial buses na mapasada mula sa Metro Manila papasok dito sa mainland Masbate. Ilang bus company pa lamang ang nagbibiyahe at hindi pa fully operational na gaya ng dati ay
pati ordinary buses ay punuan ng mga sakay. Ito ay bunsod nga ng pagkakatigil ng pagpasok ng mga provincial buses ng kasagsagan ng COVID-19 kung saan naparalisa na ang biyahe ng mga bus sa isla. Pangkaraniwan sa mga bibiyahe ngayon ay mga air-conditioned buses at yung mga cargo bus na nagdadala ng mga produktong pinapadala palabas at papasok ng isla. Itong Martes, November 28, naglabas na ng Executive Order No. 20, Series of 2023, ang pamalang palalawigan ng Masbate na inaalis na ang border entry restriction ng probinsya ng Masbate sa pagpasok at paglabas ng mga PUB o Provincial Utility Buses papunta at pabalik ng Metro Manila. Matatandang September 25, 2020, nang suspindihin ng LTFRB ang operasyon ng mga provincial buses na makapasok sa isla dahil sa sinailalim sa GCQ ang Masbate bunso ng COVID-19. Itong August 23, nag-issue na ang LTFRB ng Memorandum Circular No. 2023-025 subject for lifting of the state of public health emergency. Inaasahan bukas ay magsisimula ng dumagsa ang panunumbalik ng full operations ng lahat ng mga provincial buses dito sa isla ng Masbate. Ang balita mula dito sa Masbate City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Labing-anim pang hostages sa Gaza ang pinakawalan ng Hamas militant group araw ng Miyerkules, November 29, batay sa Red Cross at iba pang otoridad. Ito ang ikalawa at huling araw na pinalawig na tigil putukan sa Gaza sa pagitan ng Israel at Hamas. Gaya ng mga unang tagpo sa nakalipas na 6 na araw, inirelease ang mga sibilyan sa International Committee of the Red Cross at ibiniyahe sa sasakyan patungong Israel. Kapalit naman ito, 30 Palestinians din ang pakakawalan. Samantala, nagpapatuloy naman ang usapan sa posibilidad na mapalawig pa ang tigil putukan, subalit wala pang napagkakasunduan hinggil dito. Bumagsak sa Yakushima Island sa southwestern Japan ang isang US military aircraft na may sakay na 6 na tao. Batay sa Japan's Coast Guard, isang tao ang natagpuang wala ng buhay sa tabi ng crash site. Sa ulat ng NHK broadcaster, tinangkang lumapag ng CV-22 Osprey hybrid plane sa Yakushima Airport habang nasusunog ang isang engine nito. Wala pang komento ang Estados Unidos hinggil sa insidente. Ipinahayag ni China's Foreign Minister Wang Yi na nasa ilalim ng epektibong kontrol ang kasalukuyang pagtaas ng respiratory illnesses sa China. Noong nakalipas na linggo, hiniling ng World Health Organization o WHO na magbigay ng detalyadong impormasyon kaugnay ng pagtaas ng respiratory illnesses at naiulat na cluster ng pneumonia sa mga bata. Giit naman ng isang WHO official, ang pagtaas ng sakit sa China ay hindi kasing taas ng naitala noong COVID-19 pandemic. Binigyang diinding walang bago o unusual pathogens na natukoy sa mga huling kaso. Patuloy po ang ginagawang pag-abot ng Members Church of God International o MCGI sa mga kababayan natin na nasa malalayo at mga liblib na lugar sa bansa. Kahapon, isang medical mission ang isinagawa ng grupo sa isa sa itinuturing na hotspot area ng Communist Terrorist Group sa isla ng Catanduanes. Inihatid ang serbisyo medikal sa mga residente na patuloy na naiipit ng problema ng insurhensya sa lugar. Narito ang report ni Brian Baldarahe. Hanggang ngayon, problema pa rin ang insurhensya sa maraming lugar sa bansa. Marami sa mga Pilipino ang patuloy na apektado ang pamumuhay dahil sa tuloy-tuloy pa rin na labanan ng puwersa ng pamahalaan at ng mga makakaliwang grupo. Sana magkaroon na ng kapayapaan. Yung ganun po, yung matigil yung ganung
matigil yung kanilang mga pinaglalaban na nadadama yung mga sibilyan. Disadvantage siya kumpara sa ibang barangay na malapit talaga sa highway, no? At saka itong barangay na to, meron din tong history ng NPA na nag-infiltrate dito at ngayong taon nagkaroon tayo ng isang encuentro dito sa barangay nito. Matatagpuan ang barangay GMA Tukaw sa bayan ng San Miguel, sa pusod ng isla ng Catanduanes. Halos 7 kilometro lamang ang layo nito sa labasan. Subalit dahil sa lubak-lubak at mahirap na daan ng kalsada, bihira lamang na marating ito ng serbisyo ng gobyerno. Wala pong health center dito. Yun ang problema dito sa amin, lalo na pagkagulan, may mga bagyo, may mga guhong lupa, may mga na-aksidente, kawawa kami, lalo yung may mga buntis, mga anak. Ang hirap, binabangka pa. Yung mga parents or hindi maka-provide, like for example for transportation, kasi nga wala din silang pera, kaya kailangan silang mapuntahan, which is yun lang yung heartbreaking, lalo kung bata, kasi parang ang hirap isang magulang na medyo hindi maibigay ng sapat na para sa mga anak nila. Ang ginagawa ng MCGI sa pangunguna po ni Kuya Daniel, ito po talaga yung amin advocacy, yung paggawa ng mabuti sa lahat. Kami po sa hanay ng MCGI, gusto po namin na maiparamdam yung aming pagmamahal po sa inyong mga kababayan. At lalo na yung Diyos na kinikilala po ng MCGI, yung pagmamahal po sa atin. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sa tulong ng atin pong mga militar, sa lahat ng mga nagsikap para makarating sa inyo ang serbisyo publiko ng atin pong MCGI. Lubos naman ang pasasalamat ng mga naging benepisyaryo ng aktibidad. Salamat na malaki sa inyo, sa inyong lahat. Dahil nabiyayaan kami ng ganitong matanda na yung iba dito. Ngayon lang talaga nagkaroon ng ganito dito sa amin na tulong. Salamat sa inyo, MCGI. Maraming naghihintay ng ganyan na tulong. Tapos ngayon, dumating kayo. Kaya sobrang tuwa-tuwa namin. Ay kami ay napagpapasalamat talaga, sir, kasi unang-una nung mag-coordinate kami sa inyo na ganito kalayo at wala kayong pag-alinlangan, sir, na tumugon kaagad. Yan ang pinakamaganda, sir, na wala kayong pinipiling lugar at pinipiling tao. Naniniwala ang mga residente dito sa Barangay GMA Tukaw na hindi lamang kasiyahan ang naidulot sa kanila ng kauna-unahang medical mission na hatid ng MCGI, kundi pag-asa na darating ang isang araw na dahil sa mabubuting gawa na ito ay makakamit nila ang tunay na kapayapaan. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 24 na nagsasabi, ang palalo at mapagmataas na tao, manglilibak ang kanyang pangalan. Siya'y gumagawa sa kahambugan ng kapalaluan. At yan
ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.